Good morning mga Agri TV! Ako po ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa Alagang Avli Biocare. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa parasites. Ang parasite kasi is pwede siyang divided into two. It's internal and external parasite, but it is related. Pinaka-common na nakikita natin na external parasite ay ang iyong tick and flea. Ang differences ng tick and flea natin, ito yung mga gumagapang na maraming galamay, yun yung mga ticks. Ang mga tumatalon naman is yun yung mga fleas. Sa fleas, ang pinaka-common na internal parasites na pwede niyang i-transmit sa other animals and from animals to humans is ang tapeworm. So, papaano siya nakukuha? Yung mga garapata, yung mga pulgas, ang Tagalog ng ticks, ay nandun lang siya sa paligid. Ngayon, yung transmission is pwedeng, kapag walang protection yung ating mga alaga, is pwede nilang makuha yon, kumapit sa kanila. Pero, since tayo din mismo ang lumalabas, is pwedeng yung mga parasite na yun is kakapit sa atin, at the same time, pagpasok natin sa loob ng bahay is doon na gagapang na papunta doon sa ating mga alaga. Ano yung mga treatment and control na pwede nating ibigay? Depende sa inyong mga veterinaryo, depende din sa mga klase ng parasite na meron. Pinaka-importante is chinecheck din kasi ang dumi ng ating mga alaga. Kasi kapag nakakita sila ng internal parasite doon is pwedeng yung deworming or pwedeng yung all-in-one yung tinatawag na nandun na yung anti-tick, nandun na yung anti-flea, nandun na yung para sa internal parasite, pero nakadepende sa klase nung gamot na yon, sa klase din nung bulate na nakita ng inyong veterinaryo. Ano yung mga pwedeng mangyari kapag halimbawa is hindi natin na-treat yung mga yan? So, aside from irritating siya sa ating mga pasyente, very common din ang tinatawag na flea allergy dermatitis. Pwede din tayong mangati kapag halimbawa nakagat tayo. Very common ang blood parasitism na kung saan sa ticks, kapag halimbawa is kumagat yung ating ticks sa ating pasyente, is pwede niyang sirain yung dugo ng ating pasyente. Sa mga bulate naman is pwedeng halimbawa bumagsak yung resistensya ng ating mga pasyente, at the same time pwede silang magtae ng dugo and pwedeng kumapit yung ibang secondary bacterial or viral infection na nakukuha lang din sa paligid. Sa transmission tayo, ang ating pasyente kasi is mahilig silang magdila. Yun. So, ang mga itlog kasi ng bulate na halimbawa galing doon sa ticks and fleas is nandun lang sa paligid, or na-intake ng ating pasyente is doon pwede silang magpapadami doon sa tiyan ng ating pasyente at magkukos siya ng pagsusuka, pagtatae, panghihina, at doon makakapitan ng ibang infection. Always nating i-prevent yan through deworming. Always natin i-prevent or bigyan sila ng protection. Yung para sa garapata, para sa pulgas, para sa bulate. Palagi din nating linisan ang ating environment kasi yun din yung source kung bakit nagkakaroon sila ng or natatransmit sa kanila yung mga parasites na yan. Thank you very much sa inyong panonood. Next week, ang pag-uusapan naman natin sa susunod na episode ay patungkol sa dental healthcare. Dito lang sa Alagang Avli Biocare. Muli, ako po ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan. Basta Alagang Avli Biocare, alagang may kalidad yan.